Siyak ni Leticia Bello, pagtrabaho na kito'y gamo as rural health midwife iti maysa nga barangay. Ako po si Unica Marie Laurel, isa po akong online gamer. Kilala po ako sa IGN or in-game name na Kauri. Ezekiel Villanueva, isa po akong magsasaka. Jaya Elizabeth El Bello, 16 years old, senior high school. Joel Elizarde Balmores, isa akong negosyante. Juanita Manzano, 85 years old. Ako po si Sir Noel, isa pong guro sa pamantasang estado ng Isabela. Vicente Biteran Jr. Ang aking pong hanap buhay ay sounds and lights po na pinaparenta. Iti relihiyon ko dati, Saksi ni Jehovah. Dati akong Roman Catholic. Mula po pagpanganak hanggang paglaki na po talaga. Katoliko na po talaga. Dati po akong Methodista po. Dati, Aglipayano, then makar kami iti Katoliko. Dati akong member ng Espiritista Kristiyana, Pilipina Incorporada. Yung mga magulang ko, Methodist din noon. Nung bata pa ako, 7 years, nag-attend na ako sa Methodist. Isa po akong dating Aglipayan. Talaga nga masapul iti relihiyon, dati garod pan nakaisalakan. May kinikilala po talaga akong Diyos na si Heso Kristo. Kapag mas kinilala po siya, doon po ako maliligtas. Orean niya nga relihiyon, ti pasukam, basta importante, at dabigbigin nga Diyos. Kung saan kami lumaki, doon na rin kami mamatay. May sawa yung special pioneer iti Saksi ni Jehovah, nangaskasabaak kadagiti tao. Hindi po ako aktibo sa mga pagdalo sa pagsamba. Isa po akong dating sakristan. Linggo-linggo po, sumasamba po kami noon at saka dumadalo rin po kami sa mga activities po ng aming kapilya. Panagsimba mi iti aldaw ti Domingo, tao may trabaho, may ilalaan mi lang iti bagimi, panagserbi mi iti Diyos. Bilang isang ebanghelista, ay nangahanay din po ako ng mga leksyon na tinuturo namin sa aming mga membro. Halos kapag sasamba po kami, ako po yung laging tinatawag na nagbabasa po sa harap. Ako nag-donate ng tinatayuan ng kapilya ng Methodist. Galit po ako sa mga iglesia. Pare-parehas naman kami, bakit may Diyos din naman kami, bakit sila lang ang maliligtas? At ta iglesia nga minhan kuhan unay ngay nga kasla popular ide kanyak nga padayta nga relihiyon. Madami po akong nababasa online na paninira po sa iglesia. Samahan po ng kulto, ganun po. Bakit hindi daw po pwedeng makipag-boyfriend or girlfriend ang Iglesia ni Cristo sa hindi po, sa ibang relihiyon po. Bawal yung maglasing, magsugal, magbabae. Yan ang mga bawal. Sa Methodist naman, nakikita ko naman yung mga members na nagsusugal sila, naglalasingan. Ado na kayo makikita ka napasnik da. Napasnik da nga papan agbisyon. Halos kasabsabi may paida na panagbismisyon dagiti Iglesia ni Cristo. Meron po kaming isang kalaro, online game, Iglesia ni Cristo nga po. Inimbita po kami na try naming makapakinig. Why not itry ko po na makinig? Kasi meron din po yung tanong po sa isipan ko, bakit bawal kumain ng dugo ang isang Iglesia ni Cristo at saka yung pakikipagtipan nga po sa hindi kapanampalataya.
Di anak ko, di adi jay Singapore, ipadbadamag na kanyak nga madamanak ag doktrina. Baliwak iti religion kun. Isula isumit ti religion tayo, basta importante ki lalagip mi ti Diyos no, aldaw namit nga ipaay mi, anak mi. Sa school po, may nagaganap na Bible study, ganun po. Yung nagtatawag po sila, tapos sasabihin ko, oo, tapos di na lang po ako sisipot palagi, ganun. Meron na yung mga membro ng Iglesia ni Cristo na mga kaklase ko noon. Hinihikayat yung mga tao para makinig. Hindi ko binibigyan ng pansin yung mga paanyayang yun. Si uncle ko po, siya po yung nag-i-invite po sa akin na makinig po sa aral ng Iglesia ni Cristo. Talagang umaalis po ako sa bahay para hindi lamang po makadalo po. Oo, kasi yun, mga kapatid ko yun, kaya yung nandyan sa norte, Methodist din yun. Kung bakit nagpunta sa iglesia. Yun daw ang doon ka maligtas, yun ang sinasabi nila sa ayaw ko kasi iglesia, Methodista na ako, huwag na Meron akong naging kaibigan na membro ng Iglesia ni Cristo. Hinihikayat niya akong dumalo sa mga tinatawag nilang pamamahayag. Ayaw ko po talaga sa iglesia, tumanggi na lang po basta ako sa kanya. Sa batang barlate sa lunsod at kay Cabrao, no masong batang daytaw, mabalin siguro nga maawis nakmatan. Talagang agbirbir wak iti pudno nga relihiyon. Bawal iti pasalin iti dara. Ken no bawal iti agbutos. Ket tinsong bat na kabagas, agidunit kami pa iti dara. Agbutos kami may. Ket ako na kanya na gaputa nasungbatan na dahil sa lutsod ko na ito no malim no bigat. Awisin nagtadagan pamamahayag iti Biyernes. Aday iti katarabawak nga may isang midwife. No kadkadwak nga duty kan kanayon nga pakpakada kanya nga masapa. Ipapanamaya ko naki ala friend alas 6 iti iti pagsambak pagbigbigya latan at mapan kano agsamba. Naminsan ko na naki umay kaman ki di padasi man miti umay agdingig ijay kapilyan ta hanggang nga damag ta. Ay, no, mapadasam, ulit-ulitin to. Muna namit, o di, sige man garod, padasi man, kunak Meron lang po yung time na talagang nakulitan na po ako sa pag-aanyaya po niya. Pinagbigyan ko po yung imbitasyon po niya. Ang paksa po kasi noon, ang tunay na iglesia na ililigtas po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa araw po ng paghuhukom. Sa Roma 16:16 po, nabanggit po talaga yung pangalan po ng iglesia na yon at yun nga po yung Iglesia ni Cristo. Yun po yung tumatak doon sa isip ko na pag uwi ko ng bahay, titignan ko nga doon sa Biblia namin kung talagang nakasulat po yung Iglesia ni Cristo. At doon ko po napatunayan na talagang totoo po yung binasa. Hinikayat ako ng isang kapatid sa iglesia nang sabi nila sa akin, makinig lang daw ako. Hindi naman daw porke nakinig ako, iglesia na ako ni Cristo. Masubukan nga para naman malaman ko kung ano talaga ang doktrina nila. Sinabi ko, paano ninyo mapapatunayan na si Cristo ay talagang tao na hindi sa Diyos? Iti muna nga panagsambak iti Iglesia ni Cristo mababainak ini damo. Sobrang curious na po ako nun. Ang dami ko pong tanong sa isipan ko na bakit sa amin si Jesucristo yung Diyos? Hindi ko po akalain na nung pumunta po ako sa sambahan, kung ano po talaga yung mismong tanong sa isipan ko, nagulat po ko yun po yung mismong leksyon sa loob ng sambahan. Na doon ko pong mas nalaman na si Cristo pala po ay tao at hindi po Diyos. That time po, pauwi po dito sa Malig yung isa kong kaibigan na alam ko pong convert sa Iglesia ni Cristo. Sabado po ng week na yon, may isasagawa pong pamamahayag sa lokal po ng Quezon.
inimbitahan po niya ako. Sumama naman po ako at saktong-sakto po yung leksyon, yun nga po, yung pagbabawal sa pagkain ng dugo at pagbabawal po sa pakikipagtipan sa hindi Iglesia ni Cristo. Kaya pala bawal pong makipag-boyfriend at girlfriend sa hindi po kapanampalataya kasi nakasulat po sa Biblia na pinagbabawal po ng Diyos. Taong 2013, depressed ako, bumagsak ang buhay namin hanggang sa dumalo ako ng pamamahayag sa Santiago. Nung nananalangin pa lang yung nangasiwa doon sa Santiago, talagang hindi ko mapigilan yung sarili ko na parang nakahanap ako ng kakampi doon sa mga aral na napakinggan ko. Parang kumbaga ipahulog ka na saan. Mahulog ka sa bangin, merong may kamay. May nag-abot ng kamay. Tapos pagdating po namin sa kapilya, ang ganda na po ng kapilya. Lalo na po gabi. Ang ganda po yung ilaw po sa labas, lalong-lalo na po nung pagpasok. Talagang mararamdaman mo po talaga kung yung paniniwala mo sa Diyos. Wala pong rebulto doon, ganun po. Naglalasin iti lalaki, nailasin iti babae. Iti Katoliko gamin, kumpukumpormi lang ti pagjanam. Ore daygay karwar, ore nakasangger ka lang, nakatugaw ko lang, ore nagadupay nga tugaw. Wala ka pong makikitang gumagamit po ng cellphone. Lahat po makikita mo, nakapansamba, yung naangkop po. Tsaka ang ganda po nung mga awit. Nagpintas gayam turnos iti panagkararag iti Iglesia ni Cristo. Tapos nung pag-aaral na po, talaga pong yung mga tao sa loob, talaga pong nakikinig lang po, nakatuon lang po yung attention nila dun sa nangangaral po sa harap. Kas lang ay salsalud-sudik nga adagayam ti kastoy nga klase iti pagsamba apay nga tatak lang nga naamuan. Bakit kaya maraming iglesia kako? Katotoo yung iglesia kako. Kasi na-derive pa sa pangalan ng Jesus Christ. Bakit hindi derive yung pangalan, pastor, yung Methodist? Pwede na yun. Yun naman. Paganda na yung pangalan, metodo. Yan ang sabi nila. Tapos nung nagtagal, nanalangin ako. Sabi ko, pahiwatig mo sa akin kung ano talaga ang tunay at totoong relihiyon na pwede kong kaaniban hanggang sa ako'y mamamatay. Pagkatapos po nung pamamahayag, nag-decide po ako na makikinig po ng mga doktrina. September 10 po noon, birthday ko po. Sa nakita ka na ornos, ken nauli mo, ken may salaeng iti agisuro. Nakaslakan niya may saksin Jehova nga isinungbat kam amin. Ijay ko nakita turnos. Iso nga, nag-desisyon ako nga agpadoktrina ako. Nung time po na nag-anyaya po ulit si Uncle ng pamamahayag, ang sabi ko po sa kanya, hindi po ba pwedeng umattend na po ako ng doktrina para maituloy-tuloy ko na po. Tinuloy-tuloy ko po yung doktrina ko. Kasi doon ko po naramdaman Kapag nakakarinig po ako ng aral, lumalakas po yung loob ko. Nagkakaroon ako ng panibagong pag-asa. Nagbakasyon digay anak kon, nagkasla nakadesisyon at ipanunot kon at ibagay kon nga kayat ko iti umanib iti iglesyan kasjay. At dan sapay jay marajay doktrina nga ibagbagam sakbay nga mabautisaran ka kunak di anak ko ibagam man garot takwa ta agpadoktrina kon ta kayat ko ti sumurot ita relihiyon mo kuna. Nag-decide po ako magpadoktrina o makinig po. Kasi sa bawat aral po, dun ko po mas natututunan kung ano po talaga ang tama. Ajay ministro iti isursuro na kit han nga galing ijay panpanunot na no dikit di basbasain na nga mismo ijay Biblia.
talagang ang basihan po ng aral ay yung nakasulat po talaga sa Biblia. Biblia po, lagi ang kanyang ginagamit sa pagtuturo sa amin. Galing po mismo sa Biblia. Nakasurat di Biblia. Kapag may tanong, binabatay din nila o binabasa sa Biblia. At nasasagot po lahat ng Biblia. Lang sa amin noon, nagbabasa kami ng talata, ipinapaliwanag namin sa mga may membro doon kung ano yung intindi namin. Sa Methodist, kumukuha lamang po sila ng parang guest speaker po na nag-share po ng kanilang miracle story po ng kanilang buhay. Tsaka nilalagyan na lang din po nila ng konting site po sa Bible. Ang pinaka-turning point ko po, naramdaman ko po yung presensya ng Diyos sa akin. Lalo na pagka pinakikinggan kong nangangaral yung ministro sa loob ng bahay-sambahan. Ang turning point ko ngayon, gusto ko naman maligtas. Kasi ang maligtas yung Iglesia ni Cristo. Ang turning point po, bakit po ako umanib sa Iglesia ni Cristo, yung mga aral po ng Panginoon na itinuro po ng mga ministro at mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo, ay yun po yung naging gabay, patnubay ko po para maitaguyod ko po ang aking buhay. Ang pinaka-turning point ko po na talagang buo na po yung desisyon ko na maging Iglesia ni Cristo po ako, noong napakinggan ko po yung doktrina patungkol po sa history po ng Iglesia, na talagang nasa Biblia po lahat. Doon ko po napatunayan na tunay po talaga yung relihiyon na ito, at saka dito po talaga ako maliligtas. Na yung sinabi, yung binasa ng ministro, ay nabasa ko rin mismo doon sa Biblia na ang isang tao ay dapat umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo bago siya maligtas. Nagpasya na akong pumasok o magpabautismo sa Iglesia. Pinaka-turning point ko po nung umanib po ko ng Iglesia ni Cristo is yung nalaman ko po talaga kung sino po talaga yung totoong Diyos. Gapo iti panagdoktrina nang nagpuidjay nga dajay nabasbasa yung ti Biblia nga ni Kristo kin ni Ama nagdumada. Ijay ko nga napaniknikan kabagis nga dajay na ilimang kanyak nga pudno iti ko Iglesia de Cristo nga nasama. Iti pudpudno pa pakaisalakanan. Iti turning point na apay nga nagdesidi doon ako nga umanib iti Iglesia ni Cristo. Napatunayak nga maisalakan akto no kadanon iti aldaw kin madaanak iti biag nga agnanayon. May nang-uusig sa akin, nagtatanong, bakit anong nakain ko raw? Bakit daw mag-i-iglesia? Gusto mo bang sumamba ng araw-araw? Ginaganyan po ako Pero hindi nila alam, sa pagkakataong iyon, ay panahon naman na para maglingkod ako sa Diyos. Yung mga kaibigan ko po sa dati ko pong relihiyon, ay sinasabihan po nila akong taksil. Bakit ka, makianib sa Iglesia? Ikaw ang founder dito. Sa iyo ito, itong kapilya natin dito. Yan naman ang alam kong maligtas ako pagka mag-anib ako sa Iglesia. May kaklase po akong Jehovah's Witnesses po. Sabi po niya, ba't ka umanib dyan? Ganon niya. Sino ba Diyos niyo dyan? Ganon po niya sa akin. Pero sabi ko, dito na talaga ako mas nakapanindigan na sa bagong relihiyon ko, na mas nalaman ko kung ano yung totoo. Wala naman daw po ako mapapala sa mga ginagawa ko pong paglilingkod. Ati asawa ko na isula isumit ay ta papapanam nga relihiyon. No mapan ka ijay, mapana latamit ijay simbaan.
ta agsisina tayo latan ata na nga mapilit. Nalungkot yung mga magulang ko dahil yung daw aral ay tinalikuran ko. Ijay nga na ako, bakit ko nga... Alam amin, hindi kayo lupot mo, jay, kapilya, tagyang ka jay. Luna di pa nagubra, kunak, titaltalon, agubra iti lang kayat kumot, ikanak mo't itili oras ko, maapan lang agdingig, may salang oras, di lang may itilin kanyak mo't bakit. Sige karot, urayan na kaka, nagpadoktrina akon. Nangrugi dadayin kabagas nga, dua kami nga diretsaon. Nagpatuloy po ako sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo. Dahil, di bali na pong mawalan po ako ng kaibigan, hindi naman po sila ang makapagbibigay sa akin ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Nanindigan ako na magiging Iglesia ni Cristo pa rin. Ang Iglesia lamang ang nag-iisa magtamo ng kaligtasan. Buong-buo naman na po yung desisyon ko noon, tsaka sumasampalataya at naniniwala naman po ako dun sa mga aral na napakinggan ko, lalong-lalo na po at galing po lahat sa Biblia. Talagang nag-decide na kun nga umanib na klatan ti iglesia ngamin ije ko nga talaga napatunayan nga amin nga ibagbagada isursuro da ka agpaypay so ngamin galing nga talaga ije Bible. Nabautismuhan po ako March 30, 2019. January 2020 po. April 2000. October 31, 2020. Nabautismuhan po ako nung taong 2007. December 2019. February 28, 2015. Masaya ho ako. Lalo nung sinabi yung inang, tayo magkakasama sa bayang banal. Sa pagkabautismo ko, ay napatawad na ako, lalong-lalo na dahil sa mga kasalanang nagawa ko nang nakapagturo ako ng mali nung ako'y ebanghelista pa. Ang isa sa mga turo ng ating pong mahal tagapamahalang pangkalahatan, dumating man yung napakabigat na pagsubok, itong pandemya nga pong ito, hindi po dapat tayo magpabaya sa atin pong pagsamba dahil sa pagsamba lamang po nakakamtan natin yung lakas na kailangan po natin para maitaguyod natin ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos at ng atin pong Panginoong Hesukristo. At sa palagi kang nagsasamba, yan ang gusto ng Diyos. Doon po kami humuhugot mismo ng aming panibagong pag-asa at lakas sa buhay. Actually, dumanas rin po ako sa depression, pero dahil po sa patuloy na mga pagsamba, naliliwanagan po yung isip ko, yung puso ko, at patuloy pa rin pong pinatatatag yung pananampalataya ko. Idi nagpositive kami amin, pati diti amin ti pamilya. Ay mula di panunot ko nga agkararagtay lang tahan na tayo mitbaybayan ni Ama. No ati ore da pandemic akas ti kabagas. Han kami nga nagbalbaliw asang kapamilyaan ng nangrula kanyak. Ti sa una po Diyos iso iti pangtaraon ko iti karawa kabagas. Sa mga dati kong mga kamiyembro sa espiritista, Da kayo mat nga kaduak nga pagtaltalon. Mga kasama sa ISU, sa mga estudyante, sa mga kaibigan, at sa mga kamag-anak ko po. Iti naging pasyente iti barbarangay. Kan kastamot kadag iti gagayem kumot nga saksi ni Jehovah idi. Sa mga kagaya ko po na may mga pinagdaanan sa buhay, baka
naghahanap din po kayo ng masasandalan o kasagutan po ng inyong mga problema. Sa mga estudyante po na kagaya ko na nakakaranas po ng teenage problem. Sa mga online gamers po, So nga, ma-wish kayo mo ito, may kaigdingig ka na sa asawa na po Diyos. Suriin ang mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. mapapanood niyo po ito sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission YouTube channel at sa mga link po na aming ipinapadala sa inyo. Sana po i-click niyo po ito at panoorin. Kasi tapo, no mabalin ko ma, balit tayo amin dito yun, ng Iglesia ni Cristo.